Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Hindi nyo po ba napuna? Tanungin ko po kayo lahat . Hindi nyo po ba napuna? Wala na po nagsasalita tungkol sa confidential fund. No, naiwan na po sila no sa atake sa confidential fund no. Napunan niyo po ba? Kasi naglabas po yung COA na report, wala pong anomalya sa confidential fund. Kaisa-isa na binibintang nila kay BP Sara. Baka nakaligtaan po ninyo. Wala na po silang maibabatikos sa confidential fund dahil mga bugok Tinanggalan nila ng confidential fund. Ano pa ibabanat nyo? Wala nang confidential fund. Dapat alagaan nila yun no? Hanggang huli. Mahihina utak. Pinatanggal ka agad. Hindi nila pwedeng tira-tirahin yung pinatanggal na nila. Ikalawa, naglabas na po yung COA. Wala pong anomalya sa confidential fund. Ito po ang binabanat nila ngayon. May problema tayo diyan sa West Philippine Sea. Sino po problema natin? China. Tinitira yung ating mga barko. Hindi po natin yan. Tatanungin niyo po ba ako kung ako po ay sang-ayon sa ginagawa ng China? Hindi po. No? Pangit yung ginagawa ng China. Pero ano pong koneksyon ng mga Duterte dyan? No? Bakit nyo dinidiin yung mga Duterte dyan sa problema nyo sa China? Sino po bang Pangulo ng Pilipinas? Sino po ba yung architect ng West Philippine Sea? Lahat po ng mga foreign relations natin. Yung Pangulo ng Pilipinas. Pag tayo nagka-problema dyan sa West Philippine Sea ngayon, 2024, ang sisisihin nyo yung presidente from 2016 to 2022. Anong logic? Di po ba? Ano ang logic na kung hindi nyo kayang lutasin yung problema sa West Philippine Sea, isisisi nyo sa dating Pangulo? Hindi ko po alam kung ano po yung logic. Ano po bang mali na naman tayo? Logic yan . Okay. Ano po yung hinahanap nila? Bakit po sila galit na galit sa mga Duterte? Bakit po ang Ito po kasi ang point Nung panahon po ni Duterte, pinagmamalaki po. Ganito po nangyari nung panahon ni Duterte. Kaming mga vlogger. Pinagmamalaki po namin yung mga ginagawa ni Pangulong Duterte. Di ba? War on drugs. Pinagmamalaki po namin yun. Dinidefend namin yun. Di ba? Inaatake yan ng mga dilawan, kakamping. Dinidefend po namin. Kami pong mga Duterte supporters, dinidepensahan yung war on drugs. Dinidepensahan po namin yung build. Yung pagtatayo po ng malalaking istruktura kasi binabanatan din nila. Makakain ba yan? Ganyan po yung mga banat nila . Makakain ba yung mga tulay na yan? Dinidepensahan po namin yung paglilinis ng dolomite. Si dating basuran, sabi nila. So ibig sabihin, ang pagdepensa po namin sa Pangulo noon nung kami po yung nasa poder, si Pangulong Duterte po yung nasa poder, sinisiraan po yung mga proyekto ni Pangulong Duterte, no? Sana nakikinig po kayo, no? Kahit po kayong mga loyalista, sana makinig po kayo. No? Ito po ang trabaho namin, ipagtanggol si Pangulong Duterte. Sinisiraan yung mga proyekto ni Pangulong Duterte, pinagtatanggol namin yung mga proyekto ni Pangulong Duterte. Sinisiraan yung war on drugs, pinagtatanggol namin yung war on drugs. Sinisiraan yung build, pinagtatanggol namin yung build. Sinisiraan yung mga paglilinis sa Manila Bay, paglilinis sa Boracay, pinagtatanggol namin yung mga paglilinis sa Boracay, paglilinis sa Manila Bay. Ibig sabihin, meron po kaming pinagtatanggol na proyektong ginagawa. Kayo po, ano po pinagtatanggol ninyo? Kayo na po ang nasa posisyon. Bakit po, nung nasa posisyon po ang mga Duterte, inaatake yung mga Duterte, pinipersonal sila, mga mamamatay tao yan si Digong, nananapak yan si Sara Duterte. Kasi sila nasa posisyon. Pinagtatanggol naman namin yung mga Duterte dahil sinisiraan .
Kayo po, kayo na nasa posisyon, kayo pa umatake sa wala sa posisyon. Hindi ko makuha. Ano yung problema po ba ng Pilipinas ngayon, mga Duterte? Ibig po ba sabihin, halimbawa po, yung mga Duterte naroon na lang sa Davao o nag-abroad o nawala na sila, napunta ng Siberia halimbawa, nawala sa Pilipinas. Ibig nyo po sabihin, bumaba na yung presyo ng bigas? Nababa po yung presyo ng bigas pag nawala po yung mag-aaman Duterte? Ibig nyo po ba sabihin, pag nawala po yung mag-aaman Duterte, hindi na po tayo peperwisyuhin ng China sa West Philippine Sea? Ibig nyo sabihin, pag nawala na yung mga mag-aamang Duterte, nalutas nyo na yung problema ng ang dami po nagraraling mga jeepney driver dahil kabuhayan nila Ang laki po. Ito po, mula po nung kay Pinoy, wala na po ako nakitang malaking rally kay Duterte. Ngayon na lang po uli. Sabay-sabay na po yung problema ninyo Ang focus nyo, atakihin si Duterte. Ang dami nyo pong problema. Sa totoo lang po, kinukumpare ko po kung paano po kami naging tagapagtanggol ni Pangulong Duterte noon. May proyekto, sinisiraan yung proyekto, pinagtatanggol namin yung proyekto. Kayo po, ano pinagtatanggol nyo? Inaatake nyo yung mga Duterte. Problema ba yung Duterte sa Pilipinas? Pag nawala ba sila, lutas na ang problema? Bakit po ang aga ninyo? Ang gusto po ninyo yung papalit kay Marcos ay si Martin. Yun po ba malulutas niya yung mga problema ngayong 2024? Ang pinaghahandaan nyo lahat ay 2028? Tanong lang Tapos paulit-ulit sila dyan, pro-China, pro-China, pro-China. Ang binabato ko nga sa kanila ngayon, pro-China pala, bakit nyo niligawan? Pro-China pala, bakit nyo sinama sa Uniteam? O balak nyo na yan. Ligawan natin. Pag pumayag, tablahin na natin dahil si Martin ang gusto nating maging presidente after 2020. Wala naman pong problema Hindi naman naghahangad si BP Sara na endorse siya ni Marcos. Kung ganyan po ang presidente, negative factor po ang endorsement niyan. Nakita na po namin yung mga ganyang uri ng presidente. Parang si Pino yan. Pag nag-endorse, laglag ang i-endorse. Ipagtanggol nyo yung presidente nyo. Bakit umaatake kayo? Kayo nasa posisyon, ipagtanggol nyo yung inyong mga proyekto. Di ba? Ano ba sabi nyo? Bakit kayo ugatin natin Ito po, kasama pa ako sa nagtatanggol niyan. Yung pagdadagdag ng EDCA, di ba sabi nyo yan? Kaya kayo magdadagdag ng EDCA para matreten yung China at hindi sila parang siga sa West Philippine Sea. Ganun ba ang trabaho? Sa tingin ko kaya lumala tong problema natin dahil dyan sa pagdadagdag nyo ng EDCA na yan. Nagalit yung China Ang problema ko sa inyo, lalo na sa mga vlogger, may problema tayo sa West Philippine Sea. Pero atake sa Duterte ang solusyon nyo? Atakihin natin ang mga Duterte. Yan ang solusyon. Mataas ang presyo ng bilihin, atakihin natin ang mga Duterte. Walang pumapasok na investor o konti lang pumapasok na investor. Atakihin natin ang mga Duterte. Ipagmalaki natin na nagbabayad tayo ng utang. Wala may ipagmalaki. Pati pagbabayad ng utang. Real talk po. Ano po ang dalawang bagay? Ano po ang dalawang bagay na pinagmamalaki ninyo? Pumasok yung 4 trillion na pledges. 91% pala, pledges lang, yung 4 trillion. Tapos nagbayad ng utang. Yun po ba? Lahat ng presidente nagbabayad ng utang, kayo lang At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.